Isang lalaki ang naglagay ng 49 na bola ng loto sa isang homemade na drawing machine, kung saan 7 dito ay lihim niyang binago. Bawat isa ay mas magaan kaysa sa normal na bola. Hindi hihigit sa 0.03 gramo, pinindot niya ang switch. At ang 7 bola na may mga numerong iyon ay sunod-sunod na lumabas. Hanggang sa mahulog ang huling numero, yumuko siya at tiningnan ang kanyang tiket sa kamay. Lahat ng numero ay tumugma. Ang pagsubok ay matagumpay, malapit na. Ang premyong $10 million ay mapupunta sa kanya. Sa harap ng 130 milyong manonood sa buong bansa, siya si Jose Luis, ang production manager ng lottery show, na pinangalan ng Lotto 2 ngayong gabi. Ang kumpanya ni Jose ay magdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng pagtatatag nito. Ang boss ni Tito ay darating ng maaga sa opisina, kahit na siya ang direktang nagpapatakbo ng buong lottery show. Ngunit sa istruktura ng kumpanya ni Jose, isa lamang siyang middle manager. Ang boss ni Tito ang tunay na may kapangyarihan. Kahit na walang alam si Tito sa teknikal na aspeto, hawak niya ang kapangyarihan sa tauhan at paglalaan ng mga mapagkukunan. Sa loob ng studio, ginagawa ng mga kawani ang huling paghahanda. Kinukumpirma ng kawani na ang timbang ay 0.03 gramo. Ginagamit ang lalagyan ng imbakan bilang 3 at ang bigat ng lahat ng mga bola ng loterya ay nasa loob ng tinukoy na pamantayan ng teknikal. Ang tila pangunahing bagay na ito ay talagang ang pangunahing mekanismo laban sa pandaraya. Ang bawat bola ng loterya ay dapat timbangin ng tumpak. Tinitiyak na walang pagkakaiba sa timbang dahil kahit na napakaliit na pagbabago, ay maaaring makaapekto sa landas ng paggalaw ng bola sa makina ng loterya. Ang mabibigat na bola ay lulubog sa ilalim habang ang magagaan ay mas madaling tanggayan ng hangin. Kung mayroong nagkukusang nag-aayos ng bigat ng ilang bola, mayroon silang kakayahang manipulahin ang posibilidad na manalo. Kaya naman bago ang bawat pagbunot ay kailangang mahigpit na timbangin. At ang buong proseso ay near-record ng mga kamera na nagbabantay. Mabilis na nagsimula ang programa. Si Tito ay nakatayo sa harap ng kamera. Binati niya ang mga manonood sa isang masiglang tono. Ipinahayag na ngayong gabi ay ang ika-30 anibersaryo ng 2 kulay na loto. Partikular niyang binigyang diin na sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang kumpanya ay nagpatupad ng mga pamantayan ng kalidad at kaligtasan. Pinakamataas na nagpahirap sa premyong pondo na maging ang pinakamalaki sa Mexico at sa buong Latin America. Nakatingin si Jose sa likod ng kamera kay Tito, pagpapakita ng pinakamataas na pamantayan na tinitiyak ang kalidad at mga hakbang sa kaligtasan. Lahat ito ay dahil sa pagsisikap ni na Jose at ng kanyang koponan araw at gabi. Ngunit sa mga salita ni Tito, lahat ay naging sarili niyang tagumpay sa pamamahala. Sa ilalim ng entablado, umalingaw-ngaw ang palakpakan. Magalang na ibinigay ni Tito ang entablado sa host, Lina, ipinakikilala sa propesyonal na boses. Ngayong gabi ay alas 8 ng gabi, ika-9 ng Oktubre, 2011. Ang espesyal na draw para sa ika-2,500 na anibersaryo ng loto na may 2 kulay, na may pinagsama-samang premyo na 70 milyong piso, espesyal na ipinakikilala ang tagapamahala ng gobyerno na si Ginang Lordesma. Upang masiguro ang legalidad ng pagbunot, binati ni Lina ang mga manunood ng swerte at pagkatapos ay idineklara ang pagsisimula. Tumunog ang tensyonadong musika, ang camera ay nakatutok sa drawing machine. Ang mga bola ng loto ay gumugulong sa loob ng transparent na drum. Kumikinang sa ilalim ng mga ilaw sa bawat paggulong ng bola, ay nagpapabilis sa tibok ng puso ng napakaraming tao. Sunod-sunod na inaanunsyo ang mga numerong nanalo. Napakasigla ng kapaligiran sa lugar pagkatapos ng palabas, hinahanap ni Tito si Jose. Nagrereklamo siya na ang kanyang asawa ay nahuhumaling sa isang sumpa na magician na nagngangalang David. Malapit na siyang magkaroon ng malaking pagtatanghal ngunit matagal nang ubos ang mga tiket. Gustong hilingin ni Tito kay Jose na tulungan siyang bumili. Gabi na, tinapos ni Jose ang kanyang trabaho at umuwi. Nakita niya ang mga lumang litrato na nakasabit sa dingding. Mga larawan ng karera noong kabataan niya, suot ang kanyang racing suit. Ang ngiti sa podium ng pagtanggap ng parangal at ang mga sandaling puno ng pag-asa. Mga larawang nagpapaalala ng mga karera noong nakaraang taon. Si Jose at ang kanyang karibal na nagtutunggali sa championship. Sinubukan ni Jose na umabante sa turn number 9, ang resulta ay nawalan siya ng kontrol at bumangga sa barrier. Nawasak ang race car, nagising si Jose at huminga ng malalim. Minsan, mayroon din siyang pangarap,
may talento, may kinabukasan, ngunit sinira ng aksidenteng iyon ang lahat. Ngayon, isa na lamang siyang middle-level employee na pinagsasamantalahan ni Tato. Samantalang ang dating kalaban ay naging isang matagumpay na team owner. Ito ay isang sandali lamang ng pagbabalik tanaw ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nabigo ang mga larawan sa dingding ay nagpapaalala sa kanya na napakalapit na niya sa tagumpay ngunit nabigo sa huling sandali. Ngunit sa kabutihang palad, ipinamana ng kanyang anak na si Karen ang kanyang talento at pangarap. Kinabukasan sa racetrack, si Karen na isang coach ay napakahusay. Ang bata ay may likas na reflexes, may instinct ng isang racer. Iyon ang mga katangiang pinapangarap ng maraming kapwa niya racer. Ngunit itinuro ng coach ang pangunahing problema, na may malalim na diskriminasyon at pagkiling laban sa mga babaeng racer sa mundo ng karera. Kahit hindi ito patas, iyan talaga ang kasalukuyang kalagayan ng industriya. Naniniwala ang coach na darating ang araw na magbubukas din ang motorsport sa mga kababaihan. At sila ang magiging mga tagapagpasimula ng bagong panahong ito, na isa ring pagkakataon sa negosyo. At may malaking kahulugan din sa lipunan. Ngunit ang problema, hindi niya kayang tanging siya lang ang magdala ng panganib na ito. Bilang isang negosyante, kailangan mong tiyakin na kumikita ang iyong puhunan. At masyadong malaki ang panganib na tumaya sa isang babaeng kerista. Tinanong ni Jose kung magkano ang eksaktong kailangan, at ang sagot ng coach ay 6 na milyong piso. Wala akong ganoong kalaking pera, saka sa Biyernes na ang karera. Kahit mag-hold up pa ako sa bangko, hindi aabutin. Jose, alam mo higit kanino man kung gaano kamahal ang sport na ito. Ito na ang pagkakataong isang beses lang sa isang buhay para makasali sa Mexico Challenge, at may iba pang mga bata na nakapila para sa kanilang mga ama. May pera at handang pumirma. Maaari kitang bigyan ng 2 linggo bago ang Biyernes sa susunod na linggo. Kailangan kong ipapirma mo sa akin ang kontratang ito na parang patalim na nakasabit sa ulo mo, Jose. 2 linggo para makalakam ng 6 na milyong peso para sa isang middle manager. Na ang sahod ay ilang 10,000 peso lamang, halos imposible itong gawin. Umuwi si Jose na mabigat ang kalooban, nakita niya ang anak na nagbabasa ng talambuhay ng unang babaeng racer sa kasaysayan ng Williams team. Tinitigan ni Jose ang nagniningning na mga mata ng anak, habang nakakaramdam ng init at sakit sa puso. Sinabi niya kay Karen na naniniwala siyang kaya niya itong gawin. At siguradong mas magiging astig si Karen suot ang uniforme ng Mexico Challenge. Ito ay isang pangako na hindi alam ni Jose kung kaya niyang tuparin. Ngunit hindi niya kayang sabihin sa anak ang isang malupit na salita. Iyon ay imposible, nabigo na siya minsan. Ayaw niyang maranasan din ng anak niya ang ganoong pagkadismaya. Masiglang tumugon si Karen sa ama. Sa sandaling iyon ay lumapit si Laura upang paalalahanan ng anak na paparating na ang school bus. Kinuha ni Karen ang kanyang bag at nagpaalam sa kanyang mga magulang, pagkaalis ng anak. Naging seryoso ang ekspresyon ni Laura. Hiniling niya kay Jose na huwag nang gamitin ang usapin ng karera upang hikayatin pa ang anak. Ito ang pag-aalala ng isang ina. Ayaw ni Laura na makita ang kanyang anak na may maling pag-asa. Para sa huli ay harapin ang masakit na katotohanan. Alam niya ang ugali ng kanyang asawa na madaling maawa at mapang-arap. Ayaw niyang mabaygo ang kanilang anak. Ngunit minsan ang mabuting paghihikayat ay nagdudulot ng mas malaking sakit. Nagbigay katwiran si Jose na kinikilala lamang niya ang kanyang anak, para magkaroon ng kumpiyansa ang bata. Inilapag ni Laura ang almusal sa mesa at diretsyong tinanong si Mauricio, "Ano ba talaga ang sinabi mo?" Nag-alinlangan si Jose sandali bago nagsabi ng totoo. Binigyan ni Mauricio si Karen ng pagkakataong magkaroon ng pwesto sa racing team. Si Jose ay nagbuhos ng kape at mahinang binanggit ang numerong iyon, 6 na milyon. "Sa tingin mo ba ay sigurado kang mananalo sa loto?" Hindi ko alam. Lahat ay posibleng mangyari. Kung sakaling manalo ako, bibili ako ng isang buong racing team, hindi lang magiging sponsor. Mahal, wala tayong ganoong kalaking pera. May utang pa sa bangko ang bahay na ito. May plano ka ba? Tahimik si Jose. Sa katahimikan na iyon ay may nakatagong isang malabong ideya. Marahil ito ay desperasyon lamang, ngunit tingnan mo ang ekspresyon ni Jose. Mayroon ng direksyon sa puso mo. Kahit marahil ay hindi mo palubos na inaamin. Kinabukasan, pumasok si Jose sa gusali ng kumpanya. Paulit-ulit na tumutunog sa isip niya ang usapan kagabi. 6 na milyon sa loob ng 2 linggo, pangarap ng anak niya, ngunit sa ngayon, sinusubukan pa ring lutasin ni Jose ang problema sa legal na paraan.
Nakaisip siya ng paraan, isang matapang ngunit ganap na makatarungang paraan. Pumasok si Jose sa opisina ni Tato, ang kanyang superior, na nakangiti ng malapad at masigasig na pumupuri. Nagtala si Jose ng record sa benta kahit pa dumating ang mga sikat na bisita. Hindi ganoon nabenta ang programa, tuwang-tuwa ang mga boss. Sabi ni Tato, kung may pagpapatuloy ni Jose ang ganitong performance, tiyak na sisikat sila ng husto. Nagsimula siyang mangarap tungkol sa hinaharap. Habang papalapit ang susunod na eleksyon para sa pagkapangulo, sinusuportahan nila ang isang kandidato para sa hinaharap at kung manalo ang taong iyon. Kahit anong posisyon ang gusto nila, isang paglalakbay, paglilibot sa mundo. Malinaw ang ambisyon ni Tato, itinuturing niya ang tagumpay ng kumpanya bilang kanyang political capital. Ngunit hindi pinansin ni Jose ang mga walang kabuluhang pangakong iyon. Nagbigay siya ng mas makatotohanang kahilingan na muling suriin ang sistema ng pagpopondo ng kumpanya. Nagsimulang ipaliwanag ni Jose ang kanyang ideya tungkol sa pagbabago sa sistema ng pagpopondo ng kumpanya. Iginiit niya na maaari itong magkaroon ng mas malaking epekto sa lipunan. Habang pinapataas din ang benta kung makakapag-organisa ng ilang proyekto, pinutol siya ni Tato at nagtanong kung ano ang partikular na kailangan. Sinabi ni Jose na kailangan niya ang pahintulot ni Tato at kailangang suriin ang istruktura ng pananalapi. Pinutol ulit siya ni Tato at sinabihan si Jose na mag-imbestiga na lang, upang makumpleto ang plano at pagkatapos ay pipirmahan niya ito. Ganoon lang ka-simple, bumalik si Jose sa kanyang opisina. Agad niyang ipinatawag ang financial director na si Enrique upang formal na simulan ng proyekto. Tinanong ni Enrique ang pangalan ng kategorya ng budget para sa proyekto. Nag-isip sandali si Jose bago niya binanggit ang pangalan. Natunog napakamakatarungan at may malaking responsibilidad sa lipunan. Ang loto 2 kulay ng kinabukasan ng mga babaeng atleta ng Mexico. Ito ang plano ni Jose, isang plano na ganap na makatwiran. Gamitin ang pondo ng kumpanya para suportahan ang mga batang babaeng atleta na may talento, kasama na ang anak mo na si Karen. Agad na kumilos si Jose. Pumunta siya sa iba't ibang stadium sa Mexico City. Pinagmamasdan ang mga babaeng nag-ensayo, tinatanong ang mga coach kung sila ba ay may sponsor. Itinatala ang mga babaeng may talento ngunit mahirap ang buhay. Nakikipag-usap siya sa mga coach ng women's soccer para malaman ang kanilang mga paghihirap at masuri ang potensyal ng mga batang babaeng atleta. Sa bawat lugar na pinupuntahan niya, pareho ang sinasabi ni Jose. Ito ang bagong programa ng suporta ng kumpanya ng loto na may 2 kulay. Tayo ang magiging puwersang magtutulak sa kinabukasan ng mga babaeng atleta sa Mexico. Si Jose ay gumagawa ng listahan ng mga tatanggap ng suporta. Sa listahang ito ay may mga babaeng tunay na mahuhusay at tunay na nangangailangan, at ang anak ni Karen ay isa ring miyembro sa listahang ito. Sa papel, ito ay ganap na legal. Si Karen ay nakakatugon sa lahat ng pamantayan at may karapatan siyang makatanggap ng pondo. Ngunit sa katotohanan, ito ay pang-aabuso sa pondo ng publiko. Ginagamit ni Jose ang kanyang posisyon para gamitin ang pondo ng kumpanya para sa kanyang anak na babae. Para magkaroon ng karagdagang pondo para sa proyektong ito, sinimulan ni Jose na suriin ang lahat ng kasalukuyang gastusin ng kumpanya. Isang grant na nag-expire noong Marso ang kinansela, nakatipid ng 500,000. Tinanggal niya ang mga walang kwentang advertisement, nilinis ang mga labis na gastusin, kinakalkula ang bawat halaga sa computer. Para siyang siruhano na eksaktong tinatanggal ang mga bukol sa budget ng kumpanya. Inilalagay ang bawat sentimong natipid sa bagong proyekto. Nang handa na ni Jose ang lahat ng dokumento para hanapin si Tato, biglang nagbago ng isip si Tato. Nagtanong siya tungkol sa mga tiket para sa magic show. Inalala ni Jose na matagal nang ubos ang mga tiket na iyon. Ngunit hindi ito pinansin ni Tato, gusto niyang mahanap talaga ni Jose ang mga tiket. Bago sila mag-usap ulit, sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Jose, si Mauricio pala ang tumatawag. Napakainis ng tono ng kausap, kinwestiyon niya si Jose. Hindi ba't sinabi mong may kontrata ngayon? Sinubukan ni Jose na magpalipas ng oras, sinabihan si Mauricio na sa Biyernes na ito makukuha. Nagmaneho si Jose pauwi, magulo ang isip niya. Tahimik siyang pumasok sa kwarto at binuksan ang drawer, naroon lang ang sobra. Ang 2 VIP ticket para sa magic show na ito sana ay isang sorpresa para sa asawa mo. Ngunit ngayon, ito na lang ang natitira mong pag-asa. Sa sandaling ito, si Tato ay nasa isang mamahaling restaurant. Para sa tanghalian kasama ang isang opisyal ng gobyerno, si Jose, na dumating sa tamang oras.
Nang makita ni Tato si Jose, nagpakita siya ng hindi magandang ekspresyon. Agad na kinuha ni Jose ang 2 tiket mula sa kanyang bulsa. Imposible, iniligtas mo ako, kaibigan. Paumanhin, hindi ko aabalahin ng matagal ang oras mo. Ngunit kailangan kong ipapirma mo ito sa kontratang ito. Ang makuha ang pirma ni Tato. Agad na nagmaneho si Jose papunta sa racetrack para pirmahan ang kontrata kay Mauricio. Lahat ay tila nasa tamang direksyon, masayang tinitingnan ni Jose ang race car na malapit nang mapunta sa kanyang anak. Sa wakas, natupad na niya ang pangako niya sa anak. Pagdating ng gabi, dumating ang pamilya ni Jose sa pagdarausan ng selebrasyon. Pagbaba pa lang niya sa sasakyan, tinawagan na siya ni Mauricio na puno ng galit ang boses. Inusisa niya si Jose kung bakit kinansela ang kontrata. Parang umiikot ang mundo ni Jose, kakapirma lang niya sa racetrack. Paano nangyari na ilang oras lang, nakansela na ang kontrata? Agad na tinawagan ni Jose ang legal department ng kumpanya. Kinumpirma ni Cathy na kinansela niya ang kontrata, pero akala niya alam na ni Jose dahil si Tato ang nag-utos sa kanya. Galit na hinanap ni Jose si Tato at hinailan niya ito sa isang tabi. Tinatanong niya ito kung bakit kinansela ang lahat ng kontrata. Jose, lumalakas ang impluwensya ng kandidato. Kailangan niya ang ating buong suporta sa pinansyal. Ipagpaliban na lang muna ang proyektong iyon. Nawasak na ang huling pag-asa mo. Inakala niyang makukuha ito sa normal na paraan. Kumita ng pera para suportahan ang anak ko pero hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong iyon. Hinailan ni Jose ang kanyang asawa at umalis. Tinanong siya ni Laura kung ano ang nangyayari. Umiling lang si Jose. Pagdating sa bahay, sinubukan siyang aliwin ni Laura. Sinabi niya na hindi siya makapaniwala na ganoon ang sinabi ni Tato. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Jose para sa kanya, para sa kumpanya, at binigyan pa si Tato ng mga tiket sa Mahika, na dapat ay sa kanila. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Nalilito si Laura. Hindi niya lubos na nauunawaan ang tunay na kahulugan ng sinabi ng kanyang asawa. Ngunit lubos na nauunawaan ni Jose ang ipinagbabawal na lugar na hindi pinahihintulutan ni Tato na galawin niya. Ang espesyal na premyo ng loto na may 2 kulay ay naging target na ngayon ni Jose. Kung ang sistemang ito ay hindi magbibigay sa kanya ng katarungan, kung ang katapatan at pagsisikap ay hindi gagantimpalaan, kung siya ay itinakdang magbayad para sa kasakiman ng ibang tao, bakit hindi lubusang samantalahin ang gintong gansa na ito upang magbigay sa kanya ng gintong itlog? Sa huli, kinabukasan pagkatapos ng pagpupulong ng kumpanya, pinanatili ni Tato si Jose. Kinuha ni Tato ang isang dokumento. Iyan ang detalye ng alokasyon ng pondo ng gobyerno. Dapat sana itong mapunta sa mga ulila, mga ospital ng mga batang may kanser at mga nag-iisang ina. Ngunit ngayon kailangan ni Tato na ilipat ni Jose ang perang ito para itago at pagtakpan. Muling ilaan sa mga grupong pampulitika na gusto nilang suportahan. Nagulat si Jose. Alam niyang tawali si Tato. Ngunit hindi niya inakala na aabot sa ganito kalala ito ay pag-aagaw. Sa kabuhayan ng mga pinakamahihina sinubukan ni Jose na tumanggi, pinaalalahanan si Tato. Ito ay pera para sa mga ulila at may sakit, ngunit bigla siyang pinutol ni Tato at ngumisi. Sinabi kay Jose ang isang sikreto, ang perang ito, kahit ibigay pa sa ahensya ng komprehensibong pag-unlad, o sa pamilya ng First Lady, ay ituturing pa ring lihim na pondo. Sa huli ay mananakaw pa rin ito, kaya imbes na ipaubaya sa iba, mas mabuting kunin na lang natin. Nagbigay si Tato ng ultimatum, gawin mo ito o umalis ka na. Naghigpit ng bagang si Jose at tahimik na umalis sa opisina. Sa sandaling iyon, lubos na siyang nagdesisyon. Kung ang buong sistema ay marumi, bakit pa ako magpapanggap na malinis? Bumalik si Jose sa kanyang opisina, isinara ang pinto, at binuksan ang computer. Nagsimula siyang maghanap tungkol sa kung paano ay hack ang sistema ng loto, mga kaso ng pandaraya sa loto, at probability ng matematika. Sunod-sunod na lumabas ang mga resulta ng paghahanap. Nakatuon si Jose sa pagbabasa ng bawat kaso. May mga nagtagumpay at mayroon ding nabigo. Ang mga nabigo ay nasa kulungan na, samantalang ang mga nagtagumpay ay malaya at nakaligtas sa batas. Kinakalkula ni Jose sa kanyang isip kung ano ang kanyang kalamangan. Siya ang direktor ng kumpanya at pamilyar sa lahat ng proseso laban sa pandaraya. May teknikal na pundasyon para malaman kung nasaan ang mga butas sa sistema. Ngunit hindi sapat na umasa lang sa mga ito. Kailangan ko ng mas detalyadong teknikal na impormasyon, kaya't lumapit ako sa mga security personnel.
Kung may nag-imprenta ng loto ticket na may winning number. Ngunit paano kung lampas na sa draw time? Imposible iyon dahil 30 minuto bago ang bawat draw. Nagsasara na ang database at humihinto na ang pagbebenta ng loto. Ngunit para maiwasan ang anumang mangyari, ang ginagawa namin ay gumawa ng 2 kopya dito mismo. At i-save sa 2 magkaibang server. Ang 2 bersyon na ito ay automatikong magkukumpara sa isa't isa anumang oras. Kung may isa sa 2 bersyon ang mabago, agad itong magsasara. Pagkatapos, nanood sila ng video tungkol sa isang pandaraya. May tanong ako, may nakasubok na bang mag-hack ng system? Wala pa. Napaka-secure ng system na ito. Kahit ang mga programmer ng kumpanya ay walang pahintulot. Na mag-access at magbago ng isa pang video ang nagpapaliwanag na ang resulta ay maaaring pekain. Sa pamamagitan ng pagbabago ng laki ng maliit na bola, ng 1% milimetro o pagbabago sa presyon ng balbula sa dial box. Tahimik na pumasok si Jose sa observation room at pinanood ang lahat. Sa sandaling iyon, pumasok si Lina, ang host, hawak ang kanyang telepono, na may tinig na puno ng kawalan ng pag-asa. Nagsisigawan siya sa kanyang dating asawa. Gusto nitong bawasan ang mga beses na makita ang kanilang anak dahil iniisip niyang hindi malinis ang kapaligiran niya. Pagkakita kay Jose, nagsimulang magkwento si Lina tungkol sa kanyang mahirap na buhay. Nangarap siyang maging isang malaking bituin sa Mexico City, ngunit lahat ng pangarap niya ay agad na naglaho. Pagkatapos, nakakilala siya ng isang lalaki na nangakong magiging mabuti sa kanya. Ang taong pinagkatiwalaan niya, ngayon ay ama ng kanyang anak, ngunit tinatrato siya nito ng masama at gusto pa nitong kunin ang kustodiya ng bata. Nag-alok si Jose na magpakilala ng abogado pero umiling si Lina. Hindi ito usaping legal kundi usaping pera. May pera siya at pinakamahusay na abogado, ikaw wala. Ang kailangan ko lang ay mailabas ang anak ko dito at maglaho. Para sa mga bata, gagawin namin ang lahat. Naiintindihan ni Jose ang desperadong tingin na iyon, ang tingin ng isang inang napilitan. Katulad ng sitwasyon niya ngayon, bumili si Jose ng mga gamit para gumawa ng homemade recording device. Handa na siyang simulan ng unang hakbang niya kinabukasan sa shooting ng commercial ng kumpanya. Tinawag ni Tato si Jose sa isang tabi at tinanong kung hanggang saan na ang plano. Inilabas ni Jose ang isang dokumento kung saan nakalista ang mga supplier. Maaari nilang palakihin ang presyo ng disenyo, isang kumpletong plano ng pandaraya. Binasa ni Tato ang dokumento at lalo siyang nasisiyahan habang tumitingin. Ngunit pagkatapos, nagbigay si Tato ng mas labis na kahilingan. Gusto niyang si Jose mismo ang magtatag ng mga pekeng kumpanya na iyon. Gagamitin ang pangalan mismo ni Jose. Nagbago ang ekspresyon ni Jose. Hindi lang ito pagiging kasabwat, ito ay ang pagpilit sa kanya na maging sakripisyo. Kapag nabunyag ang lahat ng kasalanan ay mapupunta sa iyo. Tumanggi si Jose, sinabi niyang hindi niya magagamit ang pangalan niya para magtayo ng pekeng kumpanya. Magkakaroon siya ng malaking problema, pero wala talagang pakialam si Tato. Siniguro niya na kapag nanalo ang kandidato, buburahin ng presidente ang lahat. Tapos tinanong ni Tato, gusto mo bang umatras? Hindi ako aatras. Mabuti, kaibigan. Sa sandaling ito, ang galit ni Jose kay Tato ay umabot na sa sukdulan. Hindi lang siya ginagamit, itinuturing siyang kasangkapan na pagkatapos gamitin ay itatapon na lang sa garahe. Sa dilim ng gabi, sinimulan ni Jose ang kanyang lihim na gawain. Sa mesa ay may ilang bola ng loto at isang hiringilya. Maingat na ginamit ni Jose ang hiringilya upang mag-iniksyon ng isang likido sa bola. Sa bawat bahagyang pag-iniksyon, inilalagay niya ito sa digital scale upang timbangin. Sinusubukan niyang baguhin ang bigat ng bola ng loto. Kahit maliit na pagkakaiba ay sapat na upang baguhin ang trajectory ng bola. Sa daloy ng hangin, ang mas mabigat na bola ay lulubog sa ilalim, habang ang mas magaan ay madaling maiihip pataas. Hindi lang siya nagsasagawa ng eksperimento. Nagdidisenyo siya ng perpektong krimen. Matapos ang ilang pagsubok, nagtagumpay din si Jose. Ngunit ito pa lamang ang simula. Kinabukasan, tinawag ni Jose si Charlie. Si Charlie ay isang tapat, masipag, at responsableng tao sa pag-iingat ng mga bola at kagamitan sa pagbunot. Nagsimula si Jose sa pamamagitan ng pagpuri kay Charlie kung gaano siya kahalaga sa kumpanya. Kung wala si Charlie, hindi gagana ang lugar na ito. Labis na nagpapasalamat si Charlie. Sinabi niya na si Jose lamang sa kumpanya ang handang tumulong sa kanya. Sinamantala ni Jose ang pagkakataon upang magbigay ng ideya, magsasagawa ang kumpanya ng isang kampanya sa promosyon.
upang ipakilala ang proseso sa likod ng pagbunot. Gusto kong sumikat si Charlie at kumita ng kaunting pera. Nahihiyang tumanggi si Charlie at sinabing hindi siya naglalakas loob na pumunta sa silid-aklatan. Inalo siya ni Jose at sinabing dahan-dahan siyang maghahanda. Sa ngayon, gagawa muna siya ng ilang pagsubok na trabaho. Pagkatapos, sinabi ni Jose ang tunay na layunin, kailangan niyang pumasok sa recording booth ng mag-isa sa isang araw. Upang masuri ang lahat ng kagamitan, kasama ang mga ilaw at camera. Ang mga camera, ang mga numero ng bola, kaya kailangan niya ang susi mula kay Charlie. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang mag-overtime si Charlie, at pagkasabi nito, nagbago ang ekspresyon ni Charlie, nahihiyang sinabi ni Charlie kay Jose. Kung wala siya o ang government supervisor, hindi maaaring kunin ang lottery ball, hindi niya maibibigay ang susi. Tinanong ni Jose kung bakit ganoon ka-istrikto, ipinaliwanag ni Charlie na dati ring. Nagtatanong si Tato ng parehong mga katanungan, gustong malaman ang tungkol sa proseso ng logistic. Sa oras na iyon, ganoon din ang sagot ni Charlie, hindi basta-basta maaaring kunin ang lottery ball. Ang kahon ay may selyo at susi, siya lang ang may hawak ng susi. Kailangan niyang bantayan ito ng mahigpit. Inakala ni Charlie na maiintindihan at matutuwa si Tato. Pero ang reaksyon ni Tato noon ay katulad ng kay Jose ngayon. Mukhang medyo hindi masaya, pala. Naisip din ni Tato na day 8 ang loto. Sinubukan ni Jose na manatiling kalmado at sinabi kay Charlie na hindi siya galit. Gusto lang niyang linawin ang ilang hindi pagkakaunawaan, binigyang diin niya na mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng pagbunot. Nagpapakita si Charlie ng pag-unawa, ganoon din ang iniisip niya. Sinabi ni Jose kay Charlie na magpahinga na. Pagkaalis ni Charlie, si Jose ay nanatiling nakatayo ng matagal, nabigo ang kanyang plano A. Si Charlie ay masyadong tapat, hindi mabibili o maloloko. At ang lalong nagpasigla kay Jose ay sinubukan din ni Tato ang parehong bagay noon. Hindi niya inilalayo si Jose sa loto para protektahan ang imahe ng kumpanya, kundi dahil gusto niyang angkinin ang daan na ito para yumaman. Sa puso ni Jose ay sumisibol ang matinding galit at panunuya. Siya at si Tato ay muling nagpaplano para sa iisang krimen. Tanging si Tato lang ang nabigo habang si Jose ay nagpapatuloy pa. Pagkatapos, nilapitan siya ni Cathy, ang kasamahan ni Jose. May hawak siyang dokumento tungkol sa muling paglalaan ng pondo ng tulong mula sa gobyerno. Tinanong niya si Jose kung alam niya ito. Nagkunwaring hindi alam ni Jose ang tanong ni Cathy tungkol sa kung ano ang problema. Inamin ni Cathy na gusto niyang i-audit si Tato dahil pinaghihinalaan niyang nagwawaldas ito ng pera. Mabilis na tumibok ang puso ni Jose. Paalala niya kay Kitty na mapanganib ang pag-audit kay Tato nang walang ebidensya. Tinatanong ko ang accountant, walang problema, malinis lahat. Kailangang linawin na maaaring kinukurakot ni Tato ang pera ng 3 ospital. Ngunit hindi ko siya mapagbibintang, ito ay napakakaiba. Hindi kayang gawin ni Tato ng mag-isa ang ganoong kalaking hakbang. At magawa ito ng mahusay, tiyak na may tumutulong sa kanya. Ang mga salita ni Kitty ay parang isang babala kay Jose. Kapag nakinabang siya sa pandaraya sa loto, anumang pagbabago sa kanyang pamumuhay ay magdudulot ng hinala. Napagtanto ni Jose na kailangan niyang maging maingat at hindi magmayabang. Hindi siya dapat magbago ng anumang nakasanayan. Sa loob ng ilang panahon, hinanap ni Jose si Tato sa labas ng kumpanya. Ipinunin niya ang lahat ng kanyang tapang upang itanong ang matagal na niyang kinikimkim. May komisyon ba ang trabahong ibinigay mo sa akin? Akala ko hindi mo papansinin ang perang galing sa masama, pero sa pagkakataong ito, kailangan kong gamitin ang pangalan ko, tama ba? Tama, pero sa pagkakataong ito, wala nang sandaling ito. Sa wakas ay naintindihan ko kung ano ako sa paningin ni Tato, isang kasangkapan na maaaring gamitin kahit kailan, at itatapon kapag tapos na. Si Jose ang magdadala ng lahat ng panganib, lahat ng akusasyon. Pero hindi makakakuha ng kahit isang sentimo. Siya ay lubos na nagagalit. Sa gabi, nanood ng mahika sina Jose at Laura. Bihira na lang silang magkaroon ng oras para mag-date. Sa daan patungo sa teatro, tahimik si Jose. Inakala ni Laura na nag-aalala ang kanyang asawa para sa kanilang anak na babae. Ngunit si Jose ay talagang nag-aalala dahil malapit na niyang sabihin kay Karen na hindi na niya kayang suportahan ang pagkarera ni Laura. Pinatahimik siya na maiintindihan naman ito ni Laura at pinayuhan silang dalawa na mag-isip ng bagong direksyon. Hindi niya alam na si Jose ay nag-iisip ng isang tunay na pagtakas. At hindi lang pagpapalit ng trabaho o tirahan.
Sa teatro, nagsimula na ang palabas, si Laura ay inanyayahan sa entablado para sumali sa isang magic trick kasama ang isang tangke ng ping-pong balls. Hiningi ng magician na pumili siya ng kulay, pumili ng numero at ang bawat bola na inihagis sa kanyang kamay ay lumabas na may tamang kulay pula at mga numero. Sinabi niyang 11, pero 16 na pala, noong tinanong ang paboritong numero ng asawa niya. Sinabi ni Laura na 13, at ang bowl ang may numerong 11 sa kamay ni Jose ay biglang naging 13. Tinitigan ni Jose ang bola, nag-iisip na ang mga ganitong laro ay nakabatay sa mga teknik ng pandaraya sa paningin. Sa sandaling iyon, bigla niyang naisip na maaari siyang magsimula sa mga prinsipyong iyon. Nang sumunod na araw, naghihintay si Jose sa labas ng teatro para sa salamangkero. Nang dumating ito, inulit ni Jose ang palabas kagabi at nagtanong tungkol sa sikreto ng pagpapalit ng bola. Sa harap mismo ng mga manonood, tumawa ang salamangkero at sinabi, "Kung lahat ay nakakakita, mawawalan na ako ng trabaho." Ngunit dahil sa pagpupumilit ni Jose, isiniwalat niya na ang eksenang iyon ay nangangailangan ng 3 tao para tumulong. Nang tanungin ni Jose ang tungkol sa mas malalaking trick, sinabi ng salamangkero na mas malaki ang panlilinlang, mas maraming tao ang kailangan. Nagpatuloy sa pagtatanong si Jose tungkol sa kung paano gumagana ang isang grupo ng mga salamangkero. Nang makita na seryoso na ang mga tanong, humingi ang salamangkero ng 500 peso para sa payo. Agad namang pumayag si Jose. Sinabi ng salamangkero na sa edad niya, mahirap nang maging isang salamangkero si Jose. Ngunit naiintindihan niya ang prinsipyo na ang lahat ng trick ay nakabatay sa paglihis ng atensyon. Kagabi, ang mga manonood ay nakatuon sa assistant na nakasuot ng asul na damit, at hindi nila napansin na ang tangke ng isda ay isang ilusyon para lituhin ang mata. Ipaliwanag mo pa, kailangan ni Jose ng taong makakakuha ng atensyon. Isang mapagkakatiwalaang assistant na kayang magtago ng sikreto, nakakaunawa sa performance environment, alam ang blind spots at kilos ng mga manunood. At higit sa lahat, mapagkakatiwalaan ang kanyang team. Mga ordinaryong tao ngunit sa tamang ideya at tamang paggabay. Kaya nilang gumawa ng mahika. Ang susi sa mahika ay ang pagpapakita sa mga tao ng gusto mong makita nila. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Jose. Naintindihan niya na hindi hakang o pagnanakaw ang kailangan niya, kundi gumawa ng isang perpektong mahika kasama ang sarili niyang koponan. May teorya na, ngayon kailangan na lang niyang bumuo ng koponan at magplano. Sa recording room, inilayo ni Jose sina Luis at Victor sa isang sulok at dumiretso sa usapan. Kung gusto ba nila ang bonus na iyon, napagkamala ni Victor na inaya siya nitong magnakaw. Ngunit iginiit ni Jose na hindi sila magnanakaw kundi mananalo. Walang sino man ang maghahak sa sistema, may ibang paraan si Jose, kailangan lang ng karagdagang tao. At sila ang una niyang pinili dahil walang nakakapansin sa atin. Dahil tayo ay mga ordinaryong tao na minamaliit, diretsahan ko na, yung mga tulad ni Tato o yung mga walang kwentang politiko, ay yumayaman dahil sa kanilang pagod habang sila ay nagpapalit-palit lang ng commercial. Namumuhay ng hirap at walang nagpapahalaga sa loob ng 10 taon. Tatanungin ninyo ang sarili ninyo kung bakit ninyo pinalampas ang pinakamagandang pagkakataon sa buhay ninyo. Sabi ni Jose, nagdududa si Victor pero iginiit ni Jose na hindi matutuklasan ang plano. At mas madali pa ito kaysa sa inaakala nila tungkol sa pera, sinabi niya lang. Nasapat na ito para hindi na sila mag-alala sa pera sa nalalabing kalahati ng kanilang buhay. Kung gagamitin nila ng tama, mas mahalaga, magpapadama ito sa kanila na may halaga sila. Nang tinanong ni Victor ang tungkol sa panganib, sumagot si Jose na halos wala kung mag-iingat sila. Gagawin nila kapag tamang panahon na, nagtinginan sina Luis at Victor at tumango. Ang sama ng loob na naipon sa loob ng maraming taon, ang pagmamaliit, ang pagpapagamit. Ang hirap ng buhay ang naghanda sa kanila na tumaya, naiintindihan nila ang panganib. Alam nilang ito ay pandaraya, ngunit mas mabuting isang beses na lang tumindig kaysa buong buhay na maging mga hindi napapansing teknisyan na walang nakakaalala. Pumasok na ang mga unang miyembro sa grupo, ngunit ayon sa prinsipyo ng mahika, kulang pa rin si Jose sa pinakamahalagang piraso, ang taong nasa gitna ng entablado. Ang taang siyang humihila ng lahat ng tingin para ang iba ay mangyari ng hindi napapansin. Sina Luis at Victor ay maaaring mag-asikaso sa likod ng mga eksena ngunit kailangan ng isang mukha na magpapaniniwala sa mga manonood na ang lahat ay nagkataon at totoo. At ang sagot ay napakalinaw, si Lina, ang babaeng Mac, isang single mother na desperado dahil sa banta na mawala ang kustodiya ng kanyang anak.
Kung sina Luis at Victor ay kumikilos dahil sa kanilang dangal, ang motibasyon naman ni Lina ay mas malakas pa, ang instinct na protektahan ang kanyang anak. Nilapitan ni Jose si Lina sa gate ng paaralan at inalok siyang ihatid sa event. Sa loob ng bahay, sinalubong ni Lina si Jose ng palakaibigan ngunit tumanggi si Jose sa kape at dumiretso sa usapan. Sinabi niya na kaya niyang ayusin ang problema ng babae at ng anak nito. Mabilis na sagot ni Lina. Una, baliw siya, at pangalawa, kailangan niya ng malaking pera. Hindi bababa sa 500,000 piso. Sinabi ni Jose na mas malaki pa ang maibibigay niya. Agad nag-ingat si Lina, inakala niyang may masamang intensyon ito. Pagkatapos ng ilang hindi pagkakaunawaan, pinakalma ni Jose na wala siyang masamang intensyon. Pagkatapos, direkta siyang nagtanong kung gusto ba nitong kumita ng 5 milyong piso. Natahimik si Lina. Ang 5 milyong piso ay nangangahulugang hindi aagawin sa kanya ang kanyang anak. Ibig sabihin makakakuha ng magaling na abogado, lumipat sa mas magandang lugar. At hindi na siya kayang apakan ng dating asawa sa korte. Sobra na ang nawala sa kanya, ang anak niya lang ang hindi niya pwedeng mawala. Pagkatapos ng matinding pag-iisip, huminga ng malalim si Lina at tumango. Ang pinakamahalagang papel, ang taong nasa entablado na umaakit sa lahat ng tingin, ay opisyal nang sumali sa grupo, pero hindi sapat na si Lina lang ang nasa entablado. Ayon sa prinsipyo ng mahika, ang tunay na sikreto ay laging nasa lugar, na hindi kailanman tinitingnan ng mga manonood. Sina Luis at Victor ang nag-aayos ng kagamitan, si Lina ang umaakit sa atensyon ng mga manonood. Ngunit sino ang makakahawak sa mga bola ng loto? Tanging si Charlie, ang tagapag-ingat ng kahon ng bola, ang tanging may karapatang magbukas nito. Kung ito ay isang ilusyon, si Charlie ang tanging makakahawak sa mga props. Ang mahirap ay kung paano makukumbinsi si Charlie, isang taong masyadong tapat at mahigpit sa prinsipyo. Kailangang hanapin ni Jose ang kahinaan niya sa simbahan. Nananawagan si Pastor Jacob sa mga miyembro na magbigay pa ng mas malaki. Palihim na ipinaaalala kay Charlie na siya ang nagbigay ng pinakamaliit at ipinahihiwatig ang karamdaman ng kanyang ama. Kailangan niya ang biyaya ng Diyos, na darating lamang kapag mas marami siyang isinakripisyo. Alam ni Charlie na ubos na ang kaunti niyang sweldo na kailangan niyang ibigay sa simbahan at pambayad sa dialysis ng kanyang ama. Habang tumataas ang lahat ng gastusin, sinundan ni Jose si Charlie sa ospital. Nang ipasok ni Charlie ang kanyang ama sa dialysis room, agad siyang nilapitan ni Jose. Nag-ingat si Charlie ngunit sinabi ni Jose ng direkta na kaya niyang tulungan ng ama ni Charlie na magkaroon ng mas magandang buhay. Marangal, hindi na kailangang maghirap sa bawat dialysis session. Sumagot si Charlie na ang gagawin ni Jose ay imposible. Sinabi ni Jose na dati ay imposible talaga ngunit ngayon ay posible na. Magkano ang kailangan mo? Sabihin mo lang ang halaga. Umiling si Charlie, hindi dahil sa pera kundi dahil sa pananampalataya at prinsipyo. Jose ay nanunuya, sa tingin ko, hindi mura ang pananampalataya mo. Sumagot si Charlie, ang pananampalataya ay hindi mapapalit ng maruming pera. Sinubukan ni Jose na kumbinsihin na wala naman silang ninakaw. Kinuha lang nila pabalik ang dating inagaw ng mga tiwaling opisyal. Binalaan niya si Charlie na baka mawalan siya ng trabaho sa hinaharap. Walang nag-aalaga sa ama niya, pero nanatiling matatag si Charlie. Kung hahanapin mo pa ako, o kung malalaman kong may balak ka sa bonus, i-report kita. Nagtapos ang pag-uusap ni na Jose at Charlie. Sa mabigat na kapaligiran, umalis si Charlie at tinalikuran siya ni Jose. Nagsikip ang kamao niya, suntok sa pader, at may lumabas na mura. Tinawag niya ang 3 iba pa at ikinwento ang tungkol sa pagkikita nila ni Charlie. Kinabukasan, pinatawag ng legal department si Jose para sa isang pagpupulong tungkol sa isang bagong proyekto. Masigasig na ikinwento ni Kitty ang isang kwentong gusto niyang gawing materyal. Isang babae na nagngangalang Ana, 2 taon na ang nakalipas, nanalo ng jackpot na 47 milyong peso. Mayroon siyang anak na lalaki na may cerebral palsy at ang perang iyon ay lubos na nagpabuti sa buhay ng pamilya. Ito ay isang maganda at makataong kwento na angkop para mapaganda ang imahe ng kumpanya ng loto. Kinabukasan sa isang pagpupulong tungkol sa bagong proyekto. Hindi sinasadyang nabunyag ni Kitty ang tungkol sa kanyang pribadong pagkikita nila ni Charlie. Tumango si Kitty, mag-uusap ulit tayo bukas pagkatapos ng 10:00. Mayroon akong usapan kay Charlie bukas ng umaga. Umalis si Jose sa opisina na may masamang kutob, hinanap niya si Charlie sa buong kumpanya. Ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya. Halos sigurado si Jose na magsusumbong na si Charlie.
Sa bahay ni Charlie, nagpakita ng pagkadismaya ang kanyang ama dahil hindi nagdala si Jose ng pagkain. Nang tanungin ni Jose kung nasaan si Charlie, maikli lang ang sagot nito. Sa loob ng simbahan, nagsimulang magreklamo ang matandang lalaki tungkol kay Pastor Jacob, na dating tumulong kay Charlie na malampasan ng isang pagkadapa, ngunit kapalit nito ay halos naubos ang pera niya. Pera ng simbahan, pera para sa dialysis, walang humpay ang pagtaas ng lahat. Nang dumating sa simbahan, nagulat si Jose na naghihintay na sina Luis at Victor. Pareho silang naniniwala na isusumbong sila ni Charlie at hindi na sila makapaghintay pa. Sinubukan nilang kumbinsihin siya ngunit walang saysay. Gusto ni Victor na takutin siya gamit ang larwang baril. Samantalang sinabi naman ni Luis na karahasan lamang ang magpapabago kay Charlie. Ang marahas na galit ni Jose ay lalong magpapalala sa lahat, ngunit nang hamanin siya na magbigay ng mas magandang solusyon. Hindi siya nag-atubiling gawin iyon, at sa sandaling iyon ay lumabas si Charlie mula sa simbahan at naglaho sa dilim. Agad na isinagawa ni Jose ang kanyang malupit na plano. Sinindihan niya ang kandila, inilagay malapit sa kurtinang kahoy, at pagkatapos ay binuksan ang balbula ng gas. Apoy at gas, isang perpektong pagpuksa. Kapag nasunog ang simbahan, si Pastor Jacob ay mawawalan ng pag-asa, at si Charlie, na lubog sa pagkakasala ay mapipilitang hanapin ang tanging paraan para makatakas. Sumali sa kanilang plano ilang oras pagkatapos, si Jose ay nasa bahay nanunood ng balita. Iniulat ng reporter na bandang 10:30 kagabi, nagkaroon ng pagsabog sa isang simbahan ng Katoliko. Ang paunang pagtatasa ay dahil sa pagtagas ng gas at hindi namatay na kandila, na nagdulot ng aksidenteng hindi sinasadya. Sa kasalukuyan ay walang nasawi. Si Jose, habang pinapanood ang balitang ito, ay nakaramdam ng magkahalong emosyon. May bahagyang ginhawa dahil nagtagumpay ang plano, at may takot sa sarili niyang ginawa. Talaga bang sinunog niya ito? Tiningnan ni Pastor Jacob ang mga guho sa harap niya. Sinisisi si Charlie dahil hindi niya pinatay ang kandila bago umalis. Tiningnan ni Charlie si Jacob nang may pagkaapurado at biglang nagsalita. Sinabi niya kay Jacob kung may paraan para makalakam ng pera para muling itayo ang simbahan. Paano kaya? Pagod na sinabi ni Jacob kay Charlie na huwag nang magsalita ng ganyan. Ngunit iginiit ni Charlie na mayroon talagang paraan. Kahit na hindi ito pagtitibayin ng Diyos, nagtanong si Jacob ng isang mahalagang tanong. Makakasakit ba ito sa iba? Tiniyak ni Charlie na hindi. Natahimik si Jacob sandali pagkatapos ay nagbigay ng nakakagulat na sagot. Sinabi niya kay Charlie na huwag matakot sa paghatol ng Diyos. Kung si Charlie ay gumawa para sa Diyos, maiintindihan siya ng Diyos. Ngunit hindi pa tapos magsalita si Jacob, nagbago siya ng paksa at binanggit. Kung si Charlie ang may kagagawa ng sunog, ito na ang kanyang pagtubos. Ngayon, pinapatawad ko na ang lahat ng kasalanang nagawa mo. Pagkatapos, natagpuan ni Charlie ang 4 na Jose sa isang restaurant. Ang tahimik na tanawin na ito ay nagmamarka sa huling piraso ng grupo ng mga kriminal. Nasa posisyon na sina Jose, Luis, Victor, Lina, at ngayon ay kasama na si Charlie. Lahat ng pangunahing tauhan ay nasa posisyon na. Nagsimulang ipaliwanag ni Jose ang kanilang plano. Sinabi niya na sa araw ng operasyon ay kailangan nilang dumating sa studio bago ang opisyal na oras ng pag-shoot. 2 oras bago, at partikular niyang binigyang diin na dapat ito ay linggo. Dahil halos walang tao sa kumpanya ng loto sa araw na ito. Tanging ang bantay na halos 70 taong gulang na ang naka-duty. At karamihan sa oras ay nakakatulog, kaya't walang tao sa opisina. Ang pinuno ng administrasyon ay nasa bahay kasama ang kanyang anak, at ang auditor ay wala rin. Ito ang kanilang tanging pagkakataon. Si Charlie ang susi sa bahaging ito, siya lang ang legal na makakausap. Ang kagamitan sa labas ng oras ng pagdial, kailangan ni Jose na kunin ni Charlie ang isa sa mga hawla ng bola. Kahit alin man dyan, pagkatapos ay para buksan ang malaking hawla ng pag-ikot. Ang susunod ay ang gawain ni na Victor at Luis, sila ang responsable sa pag-install ng camera. Partikular na binigyang diin ni Jose na hindi ito madaling bagay. Hindi lang basta paglalagay ng isang makina, ang kailangan nila ay ang anggulo ng pagbaril na eksaktong pareho. Kung ang lente ay mas mataas, mas mababa, o bahagyang lumihis lang, mapapansin ng mga manonood ang anumang hindi pangkaraniwan. Dapat tuloy-tuloy ang imahe. Dapat mapaniwala sila na ito ay iisang live broadcast. Pagkatapos, sinabi ni Jose kay Lina na ang kasuotan sa araw ng aksyon ay dapat maging maingat, dapat maging kaakit-akit ngunit hindi sobra. Medyo naguluhan si Lina.
Ngunit ipinaliwanag ni Jose ang estratehikong layunin, kung mapapatingin nila ang mga manonood kay Lina. Sa kanyang hitsura, ngiti, at kilos. Hindi nila mapapansin ang mga detalye sa gilid ng screen. Hindi pinapansin ang oras ng paglitaw ng mga subtitle. At hindi makakakita ng anumang teknikal na pagkakamali. Kapag handa na ang lahat, si Jose ay nagbigay ng utos at si Charlie ay nagpasimula ng malaking umiikot na kulungan. Ang mga bola ng loterya ay umiikot at sumasayaw sa loob ng transparent na kulungan. At babasahin ni Lina ang mga nananalong numero, inuulit ko, sa hakbang na ito. Ito ay isa pa ring normal na pagbunot, kapag naitala na ang mga nananalong numero. Tayo ay papasok sa susunod na yugto, kung maayos ang lahat. Si Luis at Victor ay magkakaroon ng humigit kumulang 1 oras para i-edit ang pelikula. Kunin ang frame na may mga winning number at ilagay sa video converter. Kasabay nito, kailangang isaulo ni Lina ang winning numbers. Nag-aalala si Lina, may 1 oras pa siya para mag-practice, walang problema iyan. Pinakalma ni Jose, paano naman kami, isang tao ang magtatanong. Ibalik mo lahat sa dati, maghanda para sa drawing tulad ng dati. Samantala, bibili ako ng loto ticket na may winning numbers. Lahat ay dapat handa 15 minuto bago magsimula ang broadcast. Ang susunod na bahagi ay magiging napakahirap. Kapag nag-drawing, i-aanonsyo ni Lina ang mga winning numbers. Gagawin mo lang sa memorya, at kasabay nito, si Victor ay maglalagay ng pre-recorded video sa live screen. Para matakpan ang totoong numero, walang pwedeng magkamali. Ito ay live broadcast, milyon-milyon ang manonood. Tatagal lang ito ng 8 segundo, pero ang 8 segundong iyon ang magbabago ng buhay natin. Dahil sa loob ng 8 segundong iyon, kikita tayo ng 120 milyong peso. Paano naman si Kitty? Paano naman ang supervisor? Si Cathy at Ledesma. Ako na ang bahala sa inyo. Kailangan nyo lang gawin ng maayos ang inyong parte. Ilang araw ang lumipas, isinagawa ng grupo ang kanilang unang kompletong ensayo. Ngunit nabigo si Lina na mabasa ng tama ang mga pekeng numero. Nang makita niya ang mga totoong numero pagkatapos ng ensayo, mag-isa si Lina na sinubukang isaulo ang 7 numero. Ngunit habang mas binabasa niya, mas naguguluhan siya. Sinubukan siyang tulungan ni Jose sa pamamagitan ng mungkahi na isipin niya ang kanyang anak. Ngunit sumagot si Lina na doon mismo ang problema. Sa puntong ito, hindi niya talaga maiisip ang kanyang anak. Nagsimula siyang maglabas ng sama ng loob na sinasabing sa tuwing iisipin niya. Sa pagdating sa planong ito, nag-alala at nataranta ka na naman, nawalan ka ng pag-iisip. Noong huling beses na nag-ensayo ka, kinailangan mong ipagkatiwala ang anak mo sa kapatid mong babae. At nalaman iyon ng dating mong asawang halimaw. Ngayon, nagbabanta siyang bawasan ang oras ng pagdalaw mo sa inyong anak. Nagpakita ng simpatiya si Jose. Pinaalalahanan kang isipin ang perang malapit mo nang makuha. Sa ganoong kalaking pera, maaari mong dalhin ang anak mong lalaki kahit saan. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sinabi niya ang isang bagay na agad nagpalamig sa hangin. Kailangan ko ng mas maraming pera mula sa iyo, Jose. Ilang segundo siyang natahimik. At kalmadong sumagot na sa tingin niya. Sapat na ang pera ni Lina sa susunod na ensayo. Matagumpay na naisagawa ni Lina ang lahat ng numero. Na halos hindi mapaniwalaan ni Jose, masigasig niyang idineklara na perpekto. Nagawa nila ito, ngunit hindi nila alam na lihim na isinulat ni Lina ang mga numero sa kanyang pulso. Nang biglang bumukas ang pinto habang nagdiriwang ang grupo, nakatayo si Kitty, ang tagapamahala, sa pintuan na may nagtatakang ekspresyon. Mabilis na inayos ni Jose ang kanyang sarili at mahusay na pinaalis ito. Huminga ng maluwag ang lahat, tuwang-tuwang nagtanong si Charlie kung kailan sila kikilos. Ngunit pinigilan siya ni Jose, sinabing marami pa raw kailangang ayusin na detalye. At gusto pa niyang lalo pang lumaki ang premyo, na malapit na sa 150 milyong piso. Tinatansya niya na sa loob ng 1 buwan pa sila yayaman ng husto. Samantala, lalo pang tumitindi ang pasanin sa pananalapi ng ibang miyembro. Sa construction site ng simbahan, hiniling ni Father Jacob kay Charlie na gamitin ang pinakamahal na materyales sa kabila ng pagpapagamot sa ama nito, na halos hindi na siya makahinga. Sa ibang lugar, sina Luis at Victor nang binuo nila ang plano para sa kanilang dream resort. Napagtanto nilang hindi talaga sapat ang bahagi ni Jose. Hinahanap muna ni Charlie si Jose para humingi ng dagdag na pera, ginamit pa ang simbahan ng Diyos bilang dahilan. Ngunit ginamit ni Jose ang sarili niyang teorya para tumanggi. Sa isang racing team, mahalaga ang driver at ang mekaniko.
Ngunit hindi pareho ang kanilang bayad, 5 milyon, ganoon lang, mariing sabi ni Jose. Ang pag-uusap na ito ay lubos na nagpagalit kay Charlie. Nang malaman ni na Luis at ng kapatid niya ang nangyari, hindi nila napigilan ang sarili at kinumpronte si Jose. Anong basehan ni Jose para ilagay lahat ng pera sa sarili niya? Hindi ba niya naiintindihan na mayroon din silang pangangailangan? Napagtanto ni Luis na sinasamantala sila ni Jose, tulad ni Tato. Sinasamantala ni Jose ang mga nasa ilalim niya, at ang mga nasa ilalim naman ay Jean Agaya ang modelong iyon. Nagdesisyon silang may gagawin sila. May ideya ako, sabi ni Charlie, saka tinawagan si Lina. Tinawag ni Charlie si Lina at direkta na sila sa usapan. Alam namin na hinanap mo si Jose Luis para humingi ng dagdag na pera, at tumanggi siya. Sabi nila, mayabang at mayabang si Jose Luis. Siya ang nag-isip ng plano, pero hindi niya rin kailangang manalo ng ganoon kalaki. At mas mababa ang panganib na kukunin niya kung hindi siya mag-iingat. Kahit wala tayo sa kanya, kaya nilang gumawa ng bagong plano. Mag-iikot sila sa set at magre-record ng isa pang pekeng video gamit ang sarili nilang mga numero. Sa araw ng pag-record, magpapanggap silang nagre-rehearsal kay Jose. Ngunit sa live broadcast, iaanunsyo ni Lina ang kanilang mga numero. At ipapasok ni na Luis at Victor ang kanilang video sa live broadcast. Malalaman ng lintik na iyon. Sinasabi nila na kung gusto niyang makuha ang kanyang bahagi, kailangan niyang pumirma sa sertipiko. Kaya't napagdesisyonan namin kung magkano ang mapupunta sa bawat isa. Hindi ko gusto ang paraang ito, Lina, ang pagtutol mo sa plano ninyo ay pagtataksil. Hindi, kinukumbinsi ka nila, isipin mo ang anak mo. Sa huli, sa ating lahat, ikaw ang pinakanangangailangan ng perang ito. Ang aming panukala ay isang mas patas na paghahati. Isipin mo, si Jose Luis ang masama, si Lina ay nahaharap sa isang mahirap na pagpipilian. Naaalala niya ang malamig na sinabi ni Jose, kung hindi mo man lang matandaan ang 7 numero. Wala siyang gagawin, napagtanto niya na hindi siya kailanman itinuring ni Jose na isang patas na katuwang. Higit pa rito, ang 5 milyong ay hindi sapat para mailayo niya ang kanyang anak at labanan ang kanyang dating asawa. Ang kanyang pagpipilian ay talagang nakatakda na. Sa wakas ay tumango si Lina, hinarang ni Jose si Lina sa ibaba ng bahay. Sinabi niya na nagbago na ang isip niya at pumayag na bigyan siya ng karagdagang pera. Aminado siyang pinakamalaki ang kanyang panganib, ngunit inamin ni Lina na may paghihirap sa kanyang mukha. Huwag mo akong pakinggan, hindi ko kaya, balak kanilang ipagkanulo. Agad na namutla ang mukha ni Jose. Sinumpa niya ang mga taksil na ito, pagkatapos ay lumabas din ang iba. Nag-init ang pagtatalo, sinubukang mamagitan ni Lina. Sa tingin ko ay maaari tayong magkasundo, ngunit huwag ninyong isuko ang plano dahil alam mong kailangan ko ng pera para paalisin ang anak ko. Kung gayon, tanggapin ang orihinal na kondisyon, kung hindi, wala kayong makukuha kahit 1 sentimo. Hindi na kayo magkakaroon ng ganito kagandang pagkakataon habang buhay. Ngunit masyado kayong tanga para mapansin iyon, nagalit si Jose. Pagdating ni Jose sa bahay sa gabi, nakita niyang pinapanood ng kanyang asawa ang kanyang plano. Diretsuhin nakita, kukunin mo ba yung perang bonus na yan? Hindi pagnanakaw, nanalo ako, sagot ni Jose nang may pagkadismaya. Sapat na ako, ang mga tulad ni Tato. Pinupuno nila ang kanilang mga bulsa habang ako'y yumuyuko at sumusunod sa utos. Noong araw na iyon, sinabi mo rin na kailangan kong mag-risk, hindi ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Tanong ng asawa niya. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Sabihin mo sa akin ang isang bagay. Para sa baliw na ideyang ito, handa ka bang ipagsapalaran ang lahat, hindi ba? Kailangan mong gawin ito para sa sarili mo, para sa atin. Sige na, asawa mo ang nagsasabi. Huwag ka nang magsalita ng kalokohan tungkol sa panalo ng premyo. Kung ginawa natin, aminin na natin ng tapat. Tayo, Jose, nagulat ka ba? Palagi mo akong sinasamahan, hindi ba? Hindi ko alam na pinakasalan ko ang isang henyo ng krimen. Ang galing ng ideya mo. Hindi nila maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Kung wala ako, hindi nila magagawa. Akala nila kaya nila. Makinig ka sa akin, asawa mo, seryoso ako. Isa lang ang paraan para magtagumpay ang planong ito. Kailangan mong maging patas, hindi mo sila pwedeng maliitin tulad ng ginawa ni Tato. Sa iyo sinagip ng linyang ito si Jose. Kinabukasan habang naghahanda siyang tipunin ng lahat, sinabi ng gwardya na naghihintay si Tato sa kanyang opisina.
Ayusin mo na ang gamit mo Jose Luis, sinabi ni Tato na tapos na ang pagdiriwang. Sasali tayo sa gawain ng kampanya para sa halalan ng presidente ito na ang ating pagkakataon, ilang araw na lang at mag-uumpisa na. Alam ni Jose na hindi na siya tatagal. Agad niyang tinipon ang lahat ng tao noon. Tinatanong ako ni Charlie kung ano ang gagawin ko sa matatanggap kong pera. Hindi ako sumagot, magpapatala ako sa isang racing team. Gusto kong maging unang babaeng Formula 1 driver ang anak ko. Mukhang baliw pakinggan, pero hindi naman mas baliw pa sa pagtatayo ng simbahan na gawa sa marmol o pagtatayo ng hotel sa beach. O ang kagustuhang makasama ang anak mo habang buhay. Walang sino man ang may karapatang humusga sa pangarap ng iba. Ipagpatuloy ko ang sinabi ng mas matalinong tao kaysa sa akin. Naiintindihan ko na para magtagumpay ang plano, kailangan nating maghati ng patas. Sa prize pool ay may 160 milyong peso, kung sabay-sabay tayong bibili ay magiging 5 tiket. Bawat tiket ay 32 milyong, ibig sabihin si Charlie isang tiket, kayong dalawa isang tiket, si Lina isang tiket at ako 2 tiket, narinig nyo ba? Tuminginan ng mga miyembro ng grupo, ito ay isang napakapatas na paraan. Sumagot si Charlie na narinig niya, ngunit may masamang balita si Jose. Malapit nang lumipat ng trabaho si Tato at magkakaroon ng bagong team sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Kaya ano ang gagawin natin? Tanong ni Charlie kay Jose para sa sagot. Linggo, kumilos ka, kumpirmahin mo na alam ng lahat ang plano. At ibigay ang huling mahalagang utos, kung habang siya ay nag-o-on air ay nakasuot ng jacket. Itutuloy lang ang plano, kung tatanggalin niya ang jacket o hindi magsusuot ng jacket. Agad na itigil, huwag kang mag-alala, sabi niya. Nagsanay na tayo ng maraming beses, ngayon ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na isakatuparan ang ating pangarap. Oras na, gagawa tayo ng sarili nating swerte. Linggo ng hapon sa gusali ng kumpanya ng loto. Habang natutulog ang mga gwardya, sina Jose at ang kanyang grupo ay lihim na pumasok sa set, at sinimulan ang kanilang plano. Tinawagan nila ang numero at nakuha ang napakagandang winning number. Sinabi ni Jose, ang mga numerong ito ang magpapabago sa ating buhay. Mayroon kang 2 oras para kabisaduhin ito, Lina. Pagkatapos, inutusan niya ang lahat na ipasa ang kanilang mga cellphone upang matiyak na walang magbubunyag ng mga numero. Dahil sa mga nangyari noon, madali itong maunawaan. Sinabi niya, lahat ay sumunod sa aking utos. Tinanong ni Charlie nang paalis na si Jose, saan ka pupunta? Bibili ako ng loto ticket. Hindi po, Ginoo. Hindi mo ba iiwan ang iyong telepono? Maaari ka ring bumili ng ilang tiket pa, tama ba? O sabihin ang mga numero sa mga kamag-anak at kaibigan. Kung tayo ay pupunta, sama-sama tayong pupunta. Kung hindi, huwag na. Lahat ay pare-pareho. Tama sila, Lina. Hindi naman sa hindi ko pinaniniwalaan si Lolo. Ngunit kung titingnan ang mga nakaraang pangyayari, madali itong maunawaan, hindi ba? Tiningnan sila ni Jose. Pagkatapos ay ngumiti at isinara ang telepono. Sama-sama tayong bumili ng loto ticket habang naglalakad. Si Lina ay nasa likuran pa rin ni Jose, binabasa ng paulit-ulit ang mga numero. Ang utak ng plano ay tumanggi sa unang tindahan ng loto. Nang makarating sila sa harap ng pangalawang tindahan ng loto, inulit ni Jose ang plano. Bibili sila ng sabay ng 5 loto ticket na may pinaghalong numero. Nananalo para mawala ang hinala ng iba. At sa huli, bawat isa ay kukuha ng sarili nilang tiket. Pagkatapos, lumapit si Jose sa tindahan ng loto at sinabi sa nagbebenta, huwag kang pumili ng random, ako ang magdidikta ng numero. Nagpakita ng inis ang nagbebenta, anong ibig mong sabihin, may mahigit 100 numero, hindi mo alam. May konsyerto ngayong araw, paano kung mahuli ako? Sinigurado ni Jose na mabilis siyang magbabasa para makahabol ang tindera sa konsyerto. At matalino niyang tinanggihan ang suhestyon na pumunta sa isang tindahan ng gamot, na nagbebenta rin ng loto malapit doon. Kinumbinsi niya ito sa pamamagitan ng pag-apela, sa paniniwala sa swerte at nangako siyang magbibigay ng isang set ng album ni Yuri, kung manalo sila. Sa huli, nakipagkompromiso ang tindera at hiniling kay Jose na magbasa ng mas mabilis. Sinimulan ni Jose na basahin ang lahat ng 180 numero. Nang matapos basahin ng huling grupo, huminga ng maluwag ang tindera at bumalik sila sa sasakyan. Namigay si Jose ng tig-iisang loto ticket sa bawat isa at nagbigay ng paalala na kailangan nilang ingatan ang mga ito na parang sarili nilang ina. Pagkatapos nito, habang si Kitty ay papunta sa trabaho, biglang nabangga ang sasakyan niya at ang bumangga sa kanya ay si Laura.
Ang asawa ni Jose sa loob ng studio, nakatanggap ng tawag si Jose mula kay Cathy, na nag-uulat tungkol sa aksidente at magiging huli siya samantala, si Lina ay nag-iisa sa dressing room. Sinusubukang kabisaduhin ang mga numerong nanalo na nakasulat sa salamin. Ngunit habang mas kinakabahan siya, mas lalo siyang nakakalimot si Jose ay mahigpit na pinaalalahanan siya. Mayroon na lang kalahating oras para isaulo ang mga numerong pinag-aralan nila ng ilang linggo. Pinalayas ni Lina si Jose dahil kailangan niya ng katahimikan nang lumabas ito ng silid habang bumubulong ng sumpa. Nangyari ang pinakamasamang bagay, biglang narinig ang boses ni Tato. Nagulat si Jose at lumingon, hindi dapat narito si Tato. Dahil hindi siya kailanman nagtatrabaho tuwing linggo. At iyon mismo ang pundasyon ng plano. Ipinaliwanag ni Tato na pumunta siya rito pagkatapos ng pagtatalo nila ng kanyang asawa. At gusto niyang yayain si Lina na maghapunan nang sumigaw si Lina mula sa loob ng silid na hayaan siyang mapag-isa. Naisip ni Tato na may relasyon sila. Ang maling akalang ito ay aksidenteng nakatulong kay Jose. Pagkaalis ni Tato, sinabi ni Jose na tatawag siya ulit sa loob ng 10 minuto. Ngunit biglang tinanong ni Government Supervisor Ledesma kung nasaan si Cathy. Ipinaliwanag ni Jose na nagkaroon ng maliit na aksidente si Cathy at maaari siyang pumirma para dito. Ngunit gusto ng supervisor na tawagan ulit si Tato. Mahusay na pinigilan ito ni Jose sa pagsasabing si Tato ay tatanggalin si Kitty dahil lang sa isang aksidente, hindi iyon patas. Pagkatapos ay inayos niya para sa tagapamahala, isang komportableng upuan na may upuan at mesa ngunit sa katotohanan. Ang posisyong ito ay nasa blind spot ng camera, na nagpapahirap sa kanya na malinaw na masubaybayan ang paglipat ng video. Sa pagitan ng responsibilidad at ginhawa, pinili niya ang ginhawa. Hindi sinasadyang nagbigay ng berde para sa buong pandaraya. Lahat ay handa na ngunit nang pumasok si Jose para sa huling pagsusuri. Sinabi ni Lina sa kawalan ng pag-asa, hindi ko kaya, inamin niya na sa loob ng ilang linggong pagsasanay. Palagi kang nandaraya sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga numero sa iyong kamay. At hindi mo talaga naisolo dahil labis kang natatakot na mabaygo. Mula sa pangarap na maging artista hanggang sa pag-aasawa at ngayon ay ang panganib na mawala ang iyong anak. Mahina ang boses ni Jose habang inaamin na naiintindihan din niya ang takot na iyon. Natatakot na mabuwag ang pangarap ng kanyang anak na babae, pinayuhan niya itong kalimutan na ang lahat. Mula sa pag-shoot ng numero ng kanyang dating asawa hanggang sa kanyang anak. Upang makapag-focus lamang sa mga numero, ipinangako niya na magbibigay ito sa iyo ng pakiramdam ng kalayaan. Lina, ayusin mo ang iyong kalooban at patuloy na magsikap. Nang 3 minuto na lang, nasa posisyon na ang lahat. Lahat ay tila nasa kontrol, ngunit sa sandaling iyon, pumasok si Kitty sa set na may mukhang nag-aalala. Ipinaliwanag niya na pinatawag niya ang kanyang ama para tawagan ang driver na tumulong sa aksidente. Kaya nakarating siya sa oras. Nanigas ang ekspresyon ni Jose. Ito ang pinakamasamang sitwasyon. Sinubukan niyang kumbinsihin siyang magpatingin sa doktor, ngunit iginiit ni Kitty na manatili at magtrabaho. Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng basag na salamin. Sumigaw si Charlie sa sakit dahil naputol ang kanyang kamay. Sinamantala ang pagkakataon, matagumpay niyang nailabas si Cathy mula sa set para sa first aid. Habang papalayo ang kanilang likuran, isinuot muli ni Jose ang kanyang jacket. Nagpatuloy ang plano, nag-countdown, at nagsimula ang pagtatapos ng live broadcast. Nakatayo si Lina sa ilalim ng spotlight, maayos at propesyonal ang kanyang pambungad na salita. Ipinakilala niya ang grand prize na nagkakahalaga ng 160 milyong piso. At inanyayahan niya ang supervisor na simulan ng pag-ikot ng bola. Maayos ang lahat, perpektong nabasa ang mga numero sa pekeng video. Nagtapos ang drawing. Talagang nagtagumpay sila, walang nakapansin sa pagpapalit ng video. Malayo ang CCTV monitor at walang nakita. Milyon-milyong manonood sa buong bansa ang nakasaksi ng isang pandaraya. Ng siglo na walang nakakaalam, pagkatapos ay ipinatawag ni Jose ang 4 na natitira. Hiniling niya sa kanila na manatiling kalmado sa susunod na linggo, magtrabaho at mamuhay ng normal, at ang pinakamahalaga, huwag munang mag-claim ng premyo. Iginiit niya na dapat silang maging matyaga, itago ng maingat ang mga tiket, at mag-isip ng mabuti. Kung sino ang hihilingin nilang kumuha ng premyo para sa kanila, nagbabala si Jose na kapag may pera na. Hindi sila dapat gumastos ng labis dahil ang pera ay magbubunyag. Lahat ng tulad natin, sabi mo, hindi dapat ganyan kayayaman. Kapag nagpakita sila ng senyales ng pagyaman, agad itong magdudulot ng hinala at investigasyon.
Naiintindihan ng lahat ang bigat ng sinabi ni Jose, ngunit lahat ay may nagbabagang pangarap. Si Charlie, naisip ang simbahan, ang dalawang magkapatid, naisip ang resort, at si Lina, naisip na isama ang anak niya. Kinabukasan, nilabag ni Lina ang unang patakaran. Habang naglalaro kasama ang anak, aksidente niyang nabunyag na dadalhin siya ng tatay niya sa Australia. Sa isang marangyang lugar sa Amerika, nanigas ang ngiti ni Lina. Alam niyang hindi na siya nagtatagal pa, sa pagitan ng pagpapanatili sa kanyang anak at pagtupad sa pangako sa grupo. Gumawa na siya ng desisyon, agad na tinawagan ni Lina ang kanyang kapatid na babae. Sinabihan niya itong kunin agad ang premyo at humanap ng kapalit. Ang pagmamahal bilang ina ang nagpatigas at nagpasya sa kanya. Nagsimula ng magbagsakan ang mga domino at naniniwala siya lang ang makakatakas. Kasabay nito, kinukulit din si Charlie ng pari tungkol sa 3 milyong peso na pambayad para sa deposito sa materyales sa pagtatayo ng simbahan. Nakatigil sa gitna, nakakaramdam siya ng pagiging nasa pagitan ng dalawang panig sa kumpanya. Nagsasagawa si Direktor Tato ng isang palom na pagpupulong dahil sa kanyang nalalapit na paglipat ng trabaho. Pagkatapos ng pagpupulong, nagkita sina Katie at Jose sa pasilyo. At sa sandaling iyon, may isang kasamahan na lumapit para magulat kay Katie na may nagpalit ng isa sa mga pangunahing premyo. Nanigas ang ngiti ni Jose, galit siyang naghanap sa iba at kinwestiyon sila. Mabilis nilang natukoy na si Lina mismo ang lumabag sa kasunduan. Pumunta ang buong grupo sa bahay ni Lina, ngunit hindi siya nagbukas ng pinto. Kahit inutusan ni Jose ang iba na manahimik, at huwag mag-claim ng premyo, pero nang unang tao ang lumabag sa patakaran. Ang patakarang iyon ay nawalan ng saysay. Pinakiusapan ni Charlie ang pari na ay pa-claim ang kanyang tiket, at ang dalawang magkapatid ay nagpatulong din sa kanilang pinsan na mag-claim. Naisip nila na sa halip na maging huling tanga na sumusunod sa kasunduan, mas mabuti nang makuha agad ang kanilang bahagi. Hindi nagtagal, nakatanggap muli si Kitty ng balita na may 2 pang tao ang nag-claim. Nagalit ng husto si Jose nang marinig ito dahil lahat sila ay nagtaksil sa kasunduan. Nagpasya siyang kailangan din niyang kumilos at agad niyang inutusan ang kanyang asawang si Laura na pumunta sa ibang lugar para ipagpalit ang premyo. Ipinaliwanag niya na mas mababa ang buwis doon. At mas mahalaga, aabutin ng ilang araw bago makarating ang impormasyon sa kumpanya na magbibigay sa kanila ng dagdag na oras. Pagkatapos matanggap ang tseke, masayang sinabi ni Laura na sila ay naging milyonaryo na. At nagmungkahi siyang tumakas na silang dalawa, ngunit tumanggi si Jose. Kinumbinsin niya ang sarili na wala naman silang ninakaw. Nanalo sila sa perang ito at gusto niyang manatili para mapanood ang kanyang anak na si Karen na tuparin ang kanyang pangarap sa karera. Pagkatapos, maaari na silang pumunta kahit saan. Nang gabing iyon, nang matapos ni Jose ang kanyang huling broadcast, isang katrabaho ang nagulat kay Katie na ang mga premyo ay na-redeem na sa Zacatecas. Agad na nagtanong si Katie kung mas mababa ba ang buwis sa Zacatecas. At kinumpirma ito ng katrabaho. Nagsimulang tumunog ang alarma sa isip ni Katie. Paano nalaman ng isang random na nanalo ang impormasyong ito? Bukod pa rito, nagkataon ang lahat sa oras na lumipat ng trabaho si Tato. At bigla siyang nagpakita sa set noong araw na iyon. Lahat ng pagkakataon ay tumuturo sa iisang direksyon. Sa gabing iyon, nagtipon muli ang 4 na lalaki sa huling pagkakataon. Kinumpirma ni Charlie na mananatili siya dahil gusto lang niyang itayong muli ang simbahan. Alagaan ang ama at ipagpatuloy ang kanyang minamahal na trabaho. Nagpasalamat ang dalawang magkapatid kay Jose para sa magandang pakikipagsapalaran at nagbigay ng payo si Jose sa kanila, na dapat silang maging maingat sa paggastos. Seryoso niyang sinabi, "Mga Ginoo, sa tingin ko hindi ninyo naiintindihan, hindi na tayo magkikita pa." Kailanman, nagtaas sila ng baso para sa simbahan ni Charlie. Inakala ng lahat na ligtas na sila ngunit hindi nila alam na. Unti-unting lumalabas ang katotohanan sa kamay ni Katie. Lumapit si Cathy sa isang technical expert para pag-usapan ang mga kaina-hinalang bagay, ngunit sinabi niya na lahat ay maipapaliwanag sa pamamagitan ng probability. Gayunpaman, may isang mahalagang impormasyon ang nabunyag. Lahat ng nananalong tiket ay binili malapit sa kumpanya. Kinabukasan, pumunta si Cathy sa tindahan ng loto na iyon para mag-imbestiga. Kinumpirma ng nagbebenta na may isang lalaking dumating para bumili ng iisang tiket, ngunit binabasa niya ang bawat numero sa kabuoang 180 numero. Isang bagay na lubhang hindi pangkaraniwan kahit hindi maalala ng tindero ang mukha ng taong iyon. Ngunit ang impormasyong ito ay nagpatibay sa hinala ni Kitty.
Ngayon ay halos sigurado na siya na ito ay isang panloob na pandaraya na pinlano ni Tato. Ang utak habang ang mga miyembro ng grupo ay nagsimula ng mag-enjoy sa kanilang bagong buhay, sabik na nagpaplano ang dalawang magkapatid para sa resort. Ang anak ni Jose naman ay natuwa sa kanyang bagong racing suit. Bumili si Charlie ng mga materyales para sa simbahan habang si Nalina at ang kanyang kapatid na babae ay may hawak ng bagong pasaporte. Malapit na ang kalayaan sa opisina, may dinala ang isang kasamahan kay Katie. Lahat ng mga dokumento ng gantimpala, alam mong ilegal ang paggamit ng personal na impormasyon ng mga nanalo. Ngunit may isang ideya na patuloy na gumugulo sa kanyang isipan, kinakain ang kanyang katwiran. Alam niyang kailangan niyang hanapin ang katotohanan. Kasabay nito, pumunta si Jose sa opisina ni Tato para magpaalam. Sinabi niya na hindi na siya susunod kay Tato at gagawin na niya ang lahat ng mag-isa. Galit si Tato at nagbanta na ibubunyag siya, ngunit nagtiwalang sagot ni Jose na sa loob ng maraming taon. Ginawa niya ang trabaho sa paraang kung may isang bumagsak, hindi rin makakatakas ang isa pa, mag-ingat ka Tato. Sinabi niya na ang pinakamahusay na paraan para sa ating dalawa ay manahimik hanggang kamatayan. Nang lumabas si Jose sa silid, sinalubong siya ni Kitty, at direkta nitong sinabi na naniniwala siyang nandaya si Tato sa loto. Kalmadong tumugon si Jose, itinuro ang mga butas sa loikan ng kanyang argumento. Imposibleng mahulaan ang mga numero at hindi alam ni Tato ang tungkol sa mga detalye ng buwis. Pinayuhan pa niya itong umalis na sa trabaho, dahil sinisira nito ang sarili niya at nagiging paranoid siya. Ngunit hindi siya pinahinahon ng payo ni Jose. Sa halip, dumiretso siya sa opisina ni Tato. Sa kanilang paghaharap, nakakita siya ng isang litrato. At napagtanto niyang ang babae sa larawan ay siya mismong kumuha ng premyo sa Zacatecas. Ay siya pala ang tumulong sa iyo na nakawin ang premyo, sabi ni Cathy. Nagulat si Tato at sinagot niya na asawa siya ni Jose. Sa isang sandali, nagtugma na ang lahat ng piraso. Palaging inakala ni Kitty na si Tato ang utak, ngunit ngayon lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Jose. Ang asawa niya ang kumuha ng premyo, alam niya ang tungkol sa buwis sa pag-export. Mayroon siyang akses sa sistema at pinakamahalaga, sinubukan kanyang kumbinsihin na itigil ang investigasyon. Si Jose talaga ang tunay na utak, pumunta si Kitty sa kanyang nakatataas para magulat. Ngunit tinakot na kung magbubukas siya ng formal na investigasyon. Ikaw bilang legal director ay madadami din. At ang iskandalo ay magdudulot ng malaking pinsala sa reputasyon ng kumpanya. Ang pambansang loto ay natigil, umuwi ka para humingi ng payo sa iyong ama. Gumawa ka ng isang matapang na desisyon na ibunyag ito sa media. Iyon lang ang paraan para malampasan ang sistema. Nang burokrasya at pilitin ng gobyerno na kumilos, si Kitty ay nagpasya. Lalabagin mo ang mga patakaran para labanan ang katiwalian, gamit ang mga video recording at pag-analise sa bawat frame. Si Kitty at isang mamamahayag ay nakatuklas ng paraan ng pandaraya. Nag-record sila ng peking video ng maaga pagkatapos sa live broadcast. Sinamantala nila ang isang sandali upang palitan ang totoong imahe ng peking imahe. Kasabay nito ay naghanap ng paraan upang ilihis ang atensyon ng mga tao sa set. Kapag nailathala na ang artikulo, napilitan ng gobyerno na kumilos. Sa araw ng karera ni Karen, habang ipinagmamalaki ng buong pamilya Jose na pinapanood siya sa track, dumating ang mga pulis, inaresto ang dalawang magkapatid sa kanilang pinapangarap na beach. Sa track, sinubukang tumakas ni Jose, tumakbo sa trap upang pigilan ang kanyang anak, ngunit sa huli ay nahuli pa rin sa harap mismo ng bata. Si Charlie ay nahuli rin, tanging si Lina na maagang kumilos ang matagumpay na nakatakas. Nakaupo sa bus patungong Guatemala kasama ang kanyang anak.